Gandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Pangungunahan po tayo ni Ate Alma sa opening prayer. Salamat po sa araw na ito at hindi kami nagtito para makarinig muli sa mga salita mo. Patuloy po namin gabayan mo kami na patuloy po namin sa mga gawain namin makarinig ng mga salita mo na ito ay aming maintindihan at maunawaan. Salamat po kami sa mga biyaya at pagkakalam po sa Amen, amen. Okay, so ngayon naman po ay makakarinig tayo ng tanging awit. Walang iba, siya pa rin. Si Ate Lisa. Showing me your love today. Thank you, Lord, for giving me hope and faith and peace and grace. Thank you, Lord, for teaching me how one day I shall see your face. I thank you, Lord, in good and bad times, times that brought me close to you. Keep me safe and never apart. Bless me with a grateful heart. Thank you, Lord, for all your blessings, for the gifts you shower me each day. Thank you, Lord, for never leaving, for showing me your love today. Okay, ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Walang iba, ang ating tagapagsalita ay si Ate Lilia. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat at ilan tayo? 6, no? 6 at 2 buloboy. So last time, ang ating pinag-aralan ay tungkol sa anino? Yung bargaining, no? Tayo ay pwede tayo mag-bargain sa Panginoon, no? Katulad nung nangyari sa Sodoma na naging napakasama na ng kanilang lugar, no? So, sabi nakipag-bargain si Abraham sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung meron bang 50 katao na matuwid na masusumpungan mo, wawasakin mo ba ang Sodoma at Gomora? Hindi. Pag 45, hindi rin. Hanggang sa umabot ng 10, hindi pa rin. Ang nakakalungkot, wala namang 10. No? Walang 10 katao ang nakita na matuwid
sa Sodoma at Gomora. Tandaan natin, ang Sodoma at Gomora ang pinakamasamang syudad. Dalawa yan silang city, Sodom and Gomora. Dalawang syudad na maunlad, no? Pero habang umuunlad, pasama ng pasama ang kanilang lugar, no? So dito nagpasimula yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede pa sa hayop, ganyan sila katindi, no? Ganyan sila kasama. Okay, sa atin pong pagpapatuloy, tunghayan po natin ang nangyari sa chapter 19 ng Genesis. Ang labis na kasamaan ng mga lalaki sa Sodoma. Ikaw ba ate ang ano? Ikaw po. 1 hanggang ano po? Opo. Hanggang ano po kayo? Hanggang 10? Sabi niyo hanggang 10. Pero kung hanggang saan, tutuloy-tuloy ko. Hindi po, ang assignment niyo hanggang 10 lang. Oo. Ate. Babasahin ko lang. Nang gabing dumating sa Sodoma, ang dalawang anghel, nakaupo sila sa may pintuan ng Luzon. Pagkakita sa kanila, tumayo sila at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayaan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na, dito na lang kami sa bansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran sila ng mga lalaking taga Sodoma. Ang kanyang bahay, lahat ng kalalakihan sa Luzon, bata at matanda ay naroon. Nasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo, nakikipagtabig kami sa kanila. Lumabas si Lot at sinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila na dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino ang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka riyan kung ayaw mo masaktan ng bigit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag niya ang mga ito sa labas, kaya hindi nakakita ang mga ito. 11 na yun. Sige po, ipaliwanag niyo po yung inyong binasa. Si Lot po ay isang mabuting tao. Kaya nung nakita niya yung 2 anghel na nakaano, siya ay nagpapira pa at nagpuri sa mga anghel. At yung kanyang pinatuloy sa kanyang bahay, sa kabila ng ayaw, pero nung siya nagpumilit, sumama na rin sa kanya at pinaghanda ng masasarap na pagkain at kanyang hinanda yung mga higaan, yung mga ano. Pero doon sa lugar nila, may dumating ng mga tiga roon at ang gusto, hinahanap yung kanyang bisita. Ang sabi, palabasin mo ika at parang gusto ka nga makipagtali kasi babae siya sa babae, lalaki sa lalaki. Pero sabi, nakiusap si Lot na sabi, napakasama niya inyong gagawain. Inyong gagalawin ang aking bisita sapagkat kung gusto niyo, meron akong 2 anak, gawin niyo ang gusto niyo.
Kaya napakabuti ni Lord. Kaya hindi siya pinagbayaan ng mga anghel. Nung siya ang ginawa ng mga anghel, yung mga tao sa labas, binatak siya, tapos binulag niya yung mga gusto nang gumawa ng masama sa kanila. Ayun, na ng mga gusto nang lumapastanan sa kanila na pumilos ang Panginoon. Hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay sa pamamagitan ng mga anghel na yun. Kaya, Ano pa ang lesson na mapipiga natin Ay, dyan? kita nyo dyan. Ano pa? Ano pa Kayong ang nakarinig. lesson? 1 hanggang 10 lang muna. Ano pa ang inyong mapipiga na lesson? May tanong ako kung wala kayong sagot. Ang tanong ko, ano ba si Lot? Siya ba ay Hudyo, Israelita o Hebreo? Ano ang kanyang lahi? Hindi nyo alam. Ano ba siya ni Abraham, si Lot? Pamangkin. Sige, sasabihin ko nga isa-isa. Si Abraham po, pamangkin niya si Lot. Si Lot, hindi Hudyo, hindi Israelita, hindi Hebreo. Kasi ang lahi lang ni Abraham ang Israelita at Hudyo. Si Lot, pamangkin. Ibig sabihin, hindi siya lahi ni Abraham. Maliwanag ha? Si Lot ay hindi lahi ni Abraham. Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Okay, so dapat alam nyo rin yan. No? Kasi para tayong, di ba para tayong nanonood ng sine sa buhay ng mga, yung ama ng pananampalataya to si Abraham eh. So ang una-una nating makukuha na leksyon, maganda ang kalooban natin sa mga taong Visitor. visitor, no? hindi Meron ko iba- babayaan ng Oo. Kailangan maganda ang ating kalooban. Kaya lang sa panahon ngayon, kailangan din natin maging alerto. Kasi marami din ngayon masasamang loob. No? Sa panahon nila, talagang ang mga anghel ay dumadalaw sa mga bahay-bahay. Kaya pinapapasok sila. Ano pa ang kagandang loob na ibinigay ni Lot? Pinagluto. No? Binigyan ng magandang lugar para sila ay makapagpahinga. At ano pa ang ginawa? Hinugasan ng paa. Hinugasan ang paa. Yun ay, ang paghugas ng paa noong panahon ay simbolo ng, kababaang loob. Humility. Naglilingkod siya. Naglilingkod. Katulad nung naalaala niyo si Jesus sa Last Supper, iba lahat ng mga 12 disciples, hinugasan niya ang mga paa. Na? So yun ay kababaang loob. Na ibig sabihin, mapagpakumbaba. Kaya natin, pag may dumating na bisita, Kaya tayo, Pastor, hindi natin ginagawa yung washing of the feet. Yung ginagawa. Sino apostol yan makukuha? Ako lang, saka si Pastor Dan. Mismo yung pastor ang naghugas ng mga paa. ano kasi yan te, non-essential. Ibig sabihin, hindi mahalaga. Hindi masyado mahalaga. Pero pwede rin. Pwede Kung rin maraming lalaki. Kung marami, wala nga tayong lalaki. Si Dom lang ang lalaki natin. No? Okay, so sa ating pagpapatuloy, naamoy ng mga kalalakihan ng Sodoma na meron palang bisita. Siyempre, ang anghel ay matipuno, matikas ang itsura. Siguro na-chismis na uy, mayroong magandang lalaki doon sa bahay ni Lot. Kahit kalampagin na natin. Kaya sabi ni Lot, meron akong 2 dalaga dito. Ito na lang ang kunin ninyo. Biruin nyo ang kagandahang loob ni Lot. Ibibigay niya yung anak niya mismo. Huwag lang galawin yung kanyang mga bisita. Ganoon siya magpahalaga sa mga bisita. Dahil noon, kaya sila nagpapatuloy ng mga bisita dahil alam nilang one of these days may mga angel na dadalaw sa bahay-bahay. Yan ang reason. Angel. No? Kaya sila, naramdaman din nila na anghel yun. Alam nyo ba yung sodomize? Doon yun nakuha yung salitang sodomize sa Sodom. Yung ang penetration ng sa puwet
Yan yung Sodom, Sodomize. Kalapastanganan sa pagkatao ng isang tao. Kalimitan na ginaganyan yung mga lalaki. Ang tawag doon, Sodomize. Nakuha nyo, hindi ko na may elaborate sa inyo. Imbis na ang penetration sa babae, alam naman natin kung saan ang penetration, no? Ang sa kanila, ang ginagawa nila, doon mismo sa puwet. Kaya Sodomize, from the word Sodom. Okay. Sino ang 12 hanggang 21? Ikaw na ba, te? 11 hanggang 20. Ay, Kasi hanggang 10 lang siya eh. 11 Wala, hanggang 20. okay. Alam mo, iba si Ana. si Ana. Si Ana ba? Pagkatapos binulag. So, ang ginawa ng Diyos, binulag sila dahil makukulit sila eh, no? Mga wild na sila masyado, mga hayop na sila, no? 12. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, madali ka, sabi niya. Isama mong lahat ang iyong mga anak at kamag-anak. Umalis na kayo sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Sa sobrang kasamaan ng Sodoma at Gomora, ano ang verdict sa kanila o ang hatol? Gugunawin ang lungsod na yon dahil sa sobrang kasamaan. Na? Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at naparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. So ang trabaho ng anghel, ano ngayon na pag-aralan natin noon? Tagahatid ng mensahe ng Diyos, ng Panginoon. Mensahero. Mensahero sila ng Diyos. Pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, kayo'y umalis agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit inisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Dahil hindi nila kilala ang Diyos, kaya akala nila biro-biro lang. Ang warning ni Lot na gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Nang magbukang liwayway, inapuran ng mga anghel si Lot, madali! Ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-atubili pa si Lot, datapwat sa habag ni Yahweh, halos kaladkarinan sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. So, ang pagtakbo, takbo lang diretso hanggang sa Walang lingon-lingon. walang lingon-lingon. Magtago kayo sa kaburulan, no? Sa mga burol. Para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo, sapagkat napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. So nagreklamo siya, siguro may rayuma to si Lot. Hindi na makatakbo to, matanda na siguro. No? Hindi ba maaring doon na lamang kami sa maliliit na bayang iyon? 21, oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon kaya tinawag na suwat. Tingnan niyo ang pagmamahal ng Diyos sa mga matutuwid na tao. Hindi ginunaw yung lugar na yon, yung Sodoma, hanggat hindi sila nakatago. No? Kaya Hanggat ganoon. hindi nakaalis. Oo. Hanggat hindi sila nakatago doon sa mga kuweba. Ganoon din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Magpahanggang ngayon. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga anak tandaan ninyo, lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Yun lang kumilala sa Kanya, tinanggap siya bilang Lord and Savior. Yun lang yung tinatawag na anak ng Diyos. Kasama na tayo doon. 23, mataas ng araw ng sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos nang nagniningas na asupre. Ako, nag-aapoy pa pala, asupre pa. No? Nakakita na kayo ng bulkan. Nakikita niyo naman siguro yung pagsabog ng bulkan sa TV. Di ba may apoy, meron pang lava. No? Mabaho yun.
Tinupok ni Yahweh ang lungsod na iyon at buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. No? Ganyan magalit ang Diyos. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya siya ay naging haliging asin. Sa akala ninyo, ba't siya lumingon? Tandaan natin na during that time, mayaman na si Lot. Tanong, bakit daw lumingon pa? Ay alam na mapapahama. Nanghinayang siya Ha? sa kanyang kayamanan. Nang hinayang. Kasi during that time, di ba siya ang unang pinapili ni Abraham o pumili ka na saan ang gusto mong lugar? At Si Lot yun. si Lot na yun. Iba naman yung Si asawa. Abraham, doon siya sa mga bulubundukin. Yung asawa, siyempre marami na rin siguro, marami siyang ginto, siya mga hitaw, ganoon naman ang mga tao noong araw. No? Marami na silang kayamanan. Kaya kayo, yung mga mayayaman, huwag kayong lumingon pag sinabi ng Diyos na, takbo na, tumakbo na tayo, wala nang lingon-lingon. No? Huwag na nating lingunin yung mga alahas natin, mga pera, yaan nyo na yun. Ang importante ay maligtas. Pangalawa, hindi siya masunurin. Mm. Sinabi ng wag lilingon, lumingon, di matigas ang ulo. Kaya siya Kaya ang napapahama. matitigas ang ulo, napapahamak. Ha? Kinabukasan si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Pero yung hurno napakainit, di ba? Nang kunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan. Sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. So, si Lot, parang nadamay lang siya sa kanyang tiyuhin. No? Actually, ang talagang love ng Diyos doon, si Abraham. Kaya lang dahil siya ay pamangkin, parang naisama na rin siya. No? May pananampalataya kasi si Lot sa Diyos. Kaya kahit hindi siya pamangkin, pag may pananampalataya ka, ililigtas ka. Okay. Okay, ikaw, ano ang sa'yo? Anong number ka na? Ay, anong verse ka na ba? Tapos na? Sa 20, 21. 21 ka ba? Ano yung assignment mo? Wala po, si Lisa sa kasi. Wala ka palang assignment. Okay, tuloy ko na lang. So, sige po. Sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawa niyang anak ay umahon sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Eh siguro yung tinirhan nila maliit. Kaya sabi niya, lumipat naman tayo na medyo malaki-laki. Na? Kasama yung dalawa niyang anak. Ito na, mga atribida kasi itong dalawang anak, ha? Tandaan ninyo, mahirap niyang pinapangunahan ang Diyos. Minsan nag-usap ang magkakapatid, sinabi ng nakakatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Marunong pa sa Diyos. Matanda na ang ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Lalasingin daw si tatay nila. Para daw magkaroon naman ng ibang tao. Gayon nga ang ginawa nila ng gabing yun. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang sinipingan siya ng anak niyang panganay. Hindi pa alam yun. Paglasing na. Hindi na alam. Mayroong hindi na alam, mayroong namang alam pa. Depende sa pagkalasing. Siguro sobrang lasing nito. Hindi Kaya na sa namalayan. kalasingan din kasi, natukso na rin siya. Natukso na rin yung 34. Kinabukasan sinabi ng panganay sa bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama. Lasingin natin siya uli mamaya at ikaw naman ang at sumiping. ikaw naman ang sumiping ng pareho tayong magkaanak. Nilasingan nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi alam ni Lot ang kanyang kasiping dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa nagdalang tao ang magkapatid, nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Sa kanya nagmula ang mga Moabita. Lalaki rin ang naging anak ng bunso na tinawag naman itong Ben-Ami. Sa kanya naman nagmula ang mga Amonita. Exit lang pala nito, pwede pa tayong 20. So dito, ang Moabita o ang Moab at ang Amonita
pareho yung kalaban ng mga Israelita pagdating ng panahon. Gusto ko lang malaman ninyo na ang Moab o ang Moabita mula sa panganay na anak ni Lot. Ang Amonita naman doon sa bunsong anak. So, ito pagdating ng panahon, ito yung mga kaaway ng mga Israelita. Ha? Kasi baka sa inyong pagbabasa ay ma-encounter ninyo itong Moabita. Sino ba itong mga tao ito? Moabita, Amonita. Ito yung mga anak ng, mga apo na pala to ni Lot sa kanyang mga anak. Na? Ay hindi pala apo. Anak niya? Anak pala dahil Anak ni Lot. oo, siya ang Siya tatay. tatay. Okay. Sa ating pagpapatuloy, si Abraham at si Abimelech. So marami kayo ditong ma-encounter ng mga pangalan. Kaya ayos lang na di-discuss natin ito para pagdating na kayo ang nagbabasa, alam niyo na kung sino-sino itong mga taong ito. Nilisa ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negeb sa pagitan ng Kades at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya ay naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah. Oh. Kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech hari ng Gerar. So si Abimelech ay hari ng Gerar. Si Abraham at ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang pamilya ay umalis doon sa Mamre. Dati silang nakatira sa Mamre, nagpunta sila sa Negeb sa pagitan ito ng Kades at Shur. Sabi niya, ang pakilala natin, kapatid kita, ha? Kasi siguradong papatayin siya, na? Pag nalaman na sila ay mag-asawa. Okay. Kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Oh. Kaya ipinakuha na kaagad siya. Sa isang panaginip, napakita sa kanya ang Diyos at sinabing, mamamatay ka sapagkat may asawa ang babaeng kinuha ninyo. Sa ang Panginoon, ang Diyos, Ama, nangusap sa pamamagitan ng panaginip na mamamatay kayo, may asawa yan, kinuha mo, no? So, una-una, bawal talaga ang kunin ang asawa ng may asawa, no? Huwag pakialaman ang asawa ng may asawa. Pera lang, si Ana pwede na yan dahil byuda. Pwede na mag-asawa ulit. Wala, asawa ka pa ba? Hindi ko Ha, hanapin natin si Haring Abimelech. Noon ay hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sarah, kaya sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ang taong walang kasalanan? Hindi naman pala siya nagalaw. No? Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. So kapatid lang. So ang buong akala ni Abimelech na hari ay kapatid. Ginawa ko po ito na malinis ang aking layunin, kaya wala po akong kasalanan. Pwede naman pala mga tuwiran sa Diyos. No? Kasi si Abimelech nangatwiran sa Diyos, wala siyang kasalanan. Sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang layunin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na masipingan mo siya para wag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya at kung ipapanalangin ka niya, hindi ka mamamatay. So si Abraham pala ay isang propeta. Tandaan ninyo yan. Kapag di mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, pati ang buong sambahayan. Grabe magparusa ang Ter- Diyos, no? Oo, terrible talaga magparusa ang Diyos. Kinabukasan sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito at gayon na lamang ang kanilang takot. Sa gayon, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko? At dinalan mo ng kapahamakang ito ang aking kaharian. Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo nga ginawa ito? Sabi ni Abimelech kay Abraham. Sumagot si Abraham, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba ako, baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. So, nandun din yung takot niya. No? Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama. Sa totoo lang naman, nung panahon, Kapatid niya. ang magkapatid pwede maging mag-asawa dahil kukunti pa ang takot. Pero kapatid sa ama, Kapatid sa ama. hindi sa... Pero ganoon pa man, meron pa rin blood relation.
Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang aking mga kasamahan, sinabi ko sa aking asawa, may mabuti kang magagawa para sa akin. Saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo ay magkakapatid. 14, sa halip na parusahan, binigyan ni Abimelech si Abraham ng mga tupa. O, ito na yung pampalubag loob. No? Binigyan si Abraham ng mga tupa, baka at mga alipin nang ibalik niya si Sarah. Para siyang namingwit. Ano yun, namamansing. Ano? Hindi, nagbayad lang ng... Although nagbayad. actually si Abraham naman ang may kasalanan. Hindi niya naman intentional na mamingwit. Ang ibig sabihin doon, nagbayad yung dahil muntik na siya. Muntik na siyang mamatay pati buong sambahayan. Ang lupain ito'y pumili ka na ng gusto mong tirahan, no? So napabuti pa. Kay Sarah ito naman ang sinabi, binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo hindi nadumisan. Sa gayon, hindi iisipin ni naman na ikaw ay may ginawang masama. Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sarah, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambayan ni Abimelech. Hindi sila magkaanak. At upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon ang kanyang asawa at mga alipin ay nagkaanak. Hanggang dyan lang muna ang ating pag-aaral. So, dito sa ating binasa, tama bang magsinungaling? No, hindi tama magsinungaling. Nagkataon lang na dito sa kwentong ito na totoong nangyari, talagang ang gabay ng Diyos ay nasa kanila. Kasi nagpaparami pa lang noon ang tao, no? Di ba may kasabihan sa Bible, liars go to hell. So, paano yun? Bakit sa Abraham sa'yo pinapunta? Hindi sa'yo. Tanong yan. Liars go to hell. Ang mga sinungaling ay sa impyerno mapupunta. Bakit si Abraham sa langit? Oh, isip. Isip. Sige, tanungin mo yung Totoong tatlo. nagsinungaling siya. Sinabi niya, hindi ko yan nasawa. Kapatid ko lang yan. Kasi natatakot siya baka sila'y patayin. Yun, isa yun. Pero ano, yung liar ang question na. Diba? Liars go to hell. Ang mga sinungaling sa impyerno ang tungo. O bakit siya hindi na impyerno? Sagutin niyo yan. Eh kasi parang nangusap ang ibalik si Sarah sa Matagal ko nang itinuro sa inyo, kinakalimutan niyo. Ha? Ikaw yung may anak dyan. Ito na, sasabihin ko na. Sapagkat nananampalataya siya kaya Medyo malapit-lapit ko. Parang gano'n na rin. Alam niyo kasi, di ba? Si Abraham, tama yung sabi nyo, nanampalataya siya. No? Di ba ano ang sinasabi sa 1 John 5:18? Ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Si Abraham po ay anak ng Diyos. Kaya hindi na sa kanya credit yung pagsisinungaling niya. Kaya nga ang sasabihin nga niya, hindi mag-aabuso, hindi. Kasi si Jesus kasi, mababasa natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. Ang sabi sa 5, mayroong iisang Diyos at iisang tagapamagitan na walang iba si Jesucristo. Tagapamagitan siya between man and God. Siya ang namamagitan. So may mediator. Yung kasalanan ni Abraham, inaako na ng Ama. Kasi may may mediator nga si Jesus. So kung sa panahon ngayon, ang mediator natin si Jesus. At ang nagbayad ng kasalanan natin sa 6, ransom. Tinubos tayo ni Jesus. So lahat ng kasalanan natin may namamagitan. Kaya lagi kong itinuturo sa inyo, ang kasalanan nyo noon, bayad na. Ang kasalanan nyo ngayon,
bayad na. Kasi may manunubos eh. Mayroong mediator eh. Si Jesus. Pati yung darating yung kasalanan, bayad na rin. Si Jesus ang nagmabayad. Lahat ng kasalanan ng mananampalataya, kaya may tama si Ana kanina, dahil mananampalataya si Abraham. Ano ba yan? Ha? Ay, si Ana, si Lisa. Tama yung sagot niya ng mananampalataya. Kaya, mapalad nga tayo na bagamat nakakagawa tayo ng kasalanan, may umaako. Yung totoong Kristiyano. Yung totoong Kristiyano. Pero pag hindi ka pa Kristiyano, sa impyerno ka talaga pag namatay ka. Kasi hintil ka, Gentiles ka, makasalanan ka. So, pag naniwala ka kay Kristo, magiging lahi ka ni Abraham. Di ba? Pag lahi ka na ni Abraham, gano'n na rin. Ang ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham, at lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Tinayaman si Abraham, kaya yamanin din kayo katulad ni Ate Lenny. Katulad namin, pinayayaman kami. Sino ka sa inyong mayaman? Si Alma, mayaman? Kasi yung kayamanan na yan, galing sa Diyos yan. Hindi ka paghihirapin. Kapag ang anak niyo ba, papatayin niyo sa gutom? Di ba, sabi kanina sa bungad pa lang, anak na tayo, di ba? Lahat nilalang ng Diyos, pero hindi lahat anak. Ngayon, kung mahirap ka, mag-isip ka. Bakit ako naghihirap? Ngayon, kung ngayon ka lang tumanggap, magantay ka 10 to 11 years. 10 years kami, bago kami pinagpala, after 10 years. No? After 10 years, pagpapalain ka. So, huwag kayong susuko. Never retreat, never surrender. Magpatuloy lang kayo kasi ako, si Ate Lenny, 36 years ng Christian, ako 35 years ng Christian. Kaya, inaani na namin yung blessing. Halimbawa naman, mahirap talaga ako. Hindi kami yumayaman. Mahirap. Halimbawa lang Abay, ang importante, mananampalataya ka. Kasi ang nakikita sa'yo, yung fruit of the Spirit. Yung fruit of the Spirit, di ba? Mayroon kang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahonan, katapatan. Ang ibig sabihin niyan, kontento ka sa buhay mo kahit mahirap ka. Wala kang hahanapin. Contentment yan eh. Nasa iyo ang fruit of the Spirit. No. Pero sa totoo lang, hindi ka talaga gugutumin. Pero pagpalagay na lang na mahirap ka pa rin, ay maaaring yan ang talagang dyan ka. Pero ang importante, masaya ka. Dahil di ba, bunga ng Espiritu, pag-ibig, mapagmahal ka. Pangalawa, galakan. Lagi kang masaya. Nakukuha nyo ba? O kahit wala kang makain, masaya ka. Kontento ka. Nakukuha ba? Kaya huwag nating husgahan dahil mayaman siya, pinagpapala siya. Sa Diyos na siya. Hindi. Maraming mayaman na sa impyerno ang tungo. Diba? Makipot ang daan tungo. Tungo sa langit, malawak ang daan tungo sa pangkamakan. Tulad nito mga si Fernandez, si Bernardo, no? Si Alcantara, Vizcaya, ang yayaman, millionaire. Sinuli, 110 million. Mayroon pang idadagdag. Milyonaryo. Pero, sa impyerno, hindi sa impyerno, ang tungo nila. Maliban, kung ngayon magsisisi sila, tatanggapin nila si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas at isusulit nila ang pera katulad sila ni Zaccheo. Si Zaccheo mababasa sa Lucas chapter 19 verse 9. Nang makita ni Zaccheo si Jesus, sabi niya, Guro, napakayaman ko. Ang kalahating kayamanan ko, ipamumudmud ko sa mahihirap. Ibibigay ko sa mahihirap. At kung may dinaya ako, niloko ako, susuli ko 4 times. Kaya ito, nagsusuli na sila. Alcantara, si Bernardo, si Vizcaya, nakuha ng mga sasakyan. No? So, pag nagsuli sila, sinuli nila ang ninakaw nila at tinanggap nila bilang Lord and Savior, sa langit pa rin ang tono nila.
hindi natin sila pwedeng husgahan habang may buhay. Pag namatay sila na hindi nila tinanggap si Lord bilang Lord and Savior, sa impyerno at tungo nila. Sino ang may sabi? Bible. Mababasa sa John chapter 3 verse 18. Ang mga sumasampalataya kay Kristo ay hindi nahahatulan. Tayo yun. Wala na tayong hatol. Subalit, ang hindi mananampalataya kay Kristo, hinatulan na, condemn na. So, pag namatay sila sa impyerno sila, hinatulan na sila eh. Pero, kung buhay pa sila, nalapitan sila ng pastor at nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Di ba yan lang naman lagi kong sinasabi, kilalanin mo makasalanan ka, pagsisihan mo ang kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos at higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Maliligtas ka. Kahit ikaw na ang pinakamakasalanan. Dahil mababasa sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi ng Diyos, halika na, magkaintindihan tayo. Gaano mang kalaki ang iyong kasalanan. Humingi ka lang ng tawad at patatawarin kita, magiging kasimputi ka ng isno. Isaiah chapter 1 verse 18. Ngayon, kung kayo friend ko, panoorin nyo to, yung mga sinabi kong talata, nasa basahin nyo, lahat yun. Hindi ako nagsisinungaling. Na thank God lang na nami-memory ako kahit matanda na ako. Nakuha nyo? Okay. Sa dami ng sinabi ko, wala na kayong naintindihan. Tandaan ninyo, kahit na mahirap, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Sa tingin lang natin, parang mahirap tayo sa standard ng tao. Pero sa standard ng Diyos, pantay-pantay pa rin tayo. Tsaka masaya ka, may bunga ka ng Espiritu. Tao lang naman humuhusga eh. Pero yan, mahirap yan. Pero sa Diyos hindi. At walang anak ng Diyos na hindi kumain ng 3 beses sa isang araw. More than pa. 5 pa nga. Pinapakain ng 5 Walang beses. nagugutom. Oo. Kapag ikaw ay nasa Panginoon. Para sa ating basahin niyo po ang 21 and 22. Kung meron kayong hindi naintindihan, saka na natin pag-usapan. Next meeting is, ano bang next sunod nating meeting? Hindi ko na nakita. Sa January. January 1st. First Wednesday. ng January. First Nandito Wednesday. ba tayo? Oh. 8, wala kami mga kapatid. 8, 5 araw kaming wala. 9, 10. Hanggang 13. Anong araw po yung wala kayo? Linggo. Linggo? Kaya ang speaker niyo si Dan. Si Dan. Pangalawang linggo. Unang linggo ako. Pangalawang linggo si Dan. Ang in charge. Doon na kayo aalis sa pangalawang linggo. Hindi. Webis pa lang, alis na kami. Ang balik namin, Martes. Webis, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Tapos, Martes, balik sa na. 25, wala tayong gawain. Ang church natin, may gawain lang tayo. Kapag ang 25 falls on a Sunday. Na? Pero kung hindi Sunday, wala tayong gawain. Saka na lang yan, pag marami na tayo. Pag marami na tayo. Mayroon ng simba sa linggo, mayroon pang simba sa 25. 25. At pati bagong taon, pag marami na. Kasi yung pinanggalingan namin, marami. Kaya mayroon niya. Kahit mahal na araw, mayroon niya. Pero basta tuloy-tuloy every Sunday. Oo, tuloy-tuloy yun. Sino? Morning and afternoon. Oo, tuloy-tuloy yun. Sino po? Sa Ang, church natin. worship. Hindi mo sa Ang church worship, natin. ang worship, morning and afternoon. Oh, wala namang nawawala. Tuloy-tuloy Ganun pa rin. yun. Kaya lang ang sa umaga, ang speaker si Pastor Carl. Oh, pati hapon. Sa hapon siya rin. Siya rin. Pwede niyong pag-isahin, pag-usapan niyo. Parang alas 4 ulit. Ay, hindi pwede si Ate Lenny. Eh bakit nung Christmas party? Bakit nung anniversary? Ang ay sumagot ka, Ate Lenny. Yung anniversary, alas 4 tayo. Yan lang naman eh. Para naman wag mapagod si Dan. Alas 4 hanggang yan. Hanggang Alas 5. Ano yun? Sige, i-announce siya roon. Oh, alas, matagal pa naman. Sige. Ipibitin. Once lang naman yan eh. Sige. Nakadalawa ka na nga eh. Pwede Anniversary. rin naman sila yung i-invite sa morning
Pwede rin. Mag-umaga. Imbitahin, pero Pero hindi. kung ayaw nila. Hindi nila magagawa, kaya nga sila nagpahapon. May darating iilan-ilan lang. Samantalang paghapon, Basta i-announce nyo kung kailan yung yes, ng ano. i-announce ko po yan. No. Bago kami umalis. Huwag mo uumpisa ng alas 5, gabi na yun eh. Alas 4. Alas 4 man, sabi ko eh. Oo, sige. Ha? Ay, huwag nang baguhin. Alas 4, baka na naman sila ang wala. Alas 4, kompleto sila eh. Oo, alas 4. Diba? Dalawang ulit nang nangyari. Anniversary, Christmas party. Okay? So yan lang naman, pagbalik naman namin, back to normal ulit tayo. Ay, mayroon pa. Sa April, wala kami. Nasa Kong kami. Sa Vietnam. Vietnam. Galing doon si Charito, si mag-asawa. Kasi yung anak ko, si Charito, yung asawa yung nasa Abu Dhabi. Ah. Umuwi, pinasyal siya sa Vietnam, 1 week sila. Tapos, yung linggo, bumalik na ulit doon. Tapos, New Year, nandyan ulit. Kaya nga hindi na kami napuntahan eh. Yun yung mga- April din kami, 1 week. Hagip din ang isang Sunday. Yun naman si Shindy, nasa Dubai yun, nagpunta ng London. 10 days. Ewan ko kung nakabalik na sa Dubai ngayon. So wala kayong tanong sa ating lesson ngayon? Una, yung May natutunan ba? Meron. Ha? Diba? Hindi siya Israelita. No? Apo lang siya. Ano? Pamangkin lang siya ni Abraham. Malaking bagay yan. So pag nanood kayo yung sa TV, yung Mahal na Araw, Siguro pina- pamangkin ni Abraham. oo, Mm. pinapalabas naman yan eh, no? So makikita ninyo doon kung alin yung dinagdag ng mga producer. Kung totoo ba o hindi. Si Abraham ay anak ng Diyos. Okay? Wala kayong... Ako ho ang sama niyo sa prayer ko yung aking Kalusugan. kasi sa by January, NRRC. RI. malaki ang nalagay. Pati yung financial. Sabagay, walang problema sa financial, mga anak niyang sasagot na naman yun. Okay? Ano, kalikuran ka na yun. Prayer. Kayo mga kapatid, ano ang gusto nyo? May prayer request ba kayo? Again, sa pamilya pa din. Lahat ba ng mga kasama mo, mga Christian na rin? Yung anak mo? Ay, yung sa Taiwan po, yung nag-Christian po silang dalawa. Dapat i-pray mo na lahat na sila maging Kristiyano. Pag-pray mo. Ikaw naman, Si Liz. JC. Yung, may, kasi yung yun, may masakit. Ano yung mga sakit? Kasi po, Yeah. sabi naman ito, Kasama na rin sa Huwag sana. tulong. Huwag sana. Nawa. Huwag nawa. Kasi yung sana, walang kasiguruhan. Ikaw, Liz. kalusugan lang. Kalusugan. Gandang kalusugan. Okay. Maaga tayo natapos. Oh, tama yan. Pag-pray ka, alas 4 na. Dapat hindi ka na naghanda ng pagkain. Ano, wala ba yung kamutit? Ano? Oo, wala. Hindi, may mamon ako. Mamon lang. Oo, sige. Tayo manalangin, mga kapatid. Salamat o Diyos sa hapong ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay malayang nakakapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito ngayong hapon. Salamat sa subaybay at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa lahat ng biyaya na pinadaloy mo sa aming buhay. O Lord, sa hapong ito, akin pong dinadala sa panalangin ang mga kahilingan ng aking mga kapatid. Hinihiling po ni Ate Lenny na nawa o Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpagaling sa kanya, Panginoon, physically. Mag-undergo po siya ng MRI. Nawa o Panginoon, ang resulta ay nasa iyong mga kamay. Nawa po ay walang anumang diferensya ang kanyang kabuuan, ang kanyang katawan, Panginoon. Dinadalangin namin ang patuloy na kagalingan ng kanyang katawan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang patuloy na sumusubaybay sa kanya. Ikaw ang Jehovah Rapha o Diyos na nagpapagaling sa bawat isa sa amin. Ganoon din po sa sambahayan ni Ate Alma, nawa o Panginoon, ang mga kasama niya sa
kanyang tahanan ay makakilala rin sa iyo, Panginoon, na asamin din nila at loobin mo, O Diyos, na pumunta ka po sa kanilang tahanan at doon mo po ipalasap sa kanila ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Dalangin po ni Alma, Panginoon, ang lubos na kalusugan ng kanyang pamilya. Nawa, O Diyos, buklurin mo po sila ng iyong pag-ibig na sila man ay makakilala sa iyo. Ganon din po kay Daisy, Panginoon, ang bawat isa sa kanila ay may mga ubo, may mga sipon, dala ng panahon, Panginoon. O Lord, loobin mo po na ang kagalingan ay manggaling sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po instrumento, ang mga gamot at mga medisina na iniinom nila, Panginoon, na maging mabisa, Panginoon. Lord, ang kagalingan ay nagmumula sa iyo. Ikaw ang the great healer, Panginoon. Kaya namin sinasamo sa iyo, ang kagalingan ay magmumula sa iyo. Ganon din po sa sambahayan ni Lisa, Panginoon. Salamat sa kanya na bagamat nahihirapan siya sa kanyang kalagayan ngayon dahil dala-dalawa ang inaalagaan niya. Salamat, Panginoon, sa patnumbay mo at sa pagnanasa ni Lisa na makadalo sa lahat ng gawain. Pagpalayan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, dalangin ko na iyo pong ingatan si Lisa. Bigyan mo po siya ng lakas. Bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon. Paano niya i-handle lahat ng kanyang pamilya. Loobin mo na ang mga maliliit na batang ito ay iyo pong proteksyonan, maging ang bawat isa sa kanyang mga anak, Panginoon. Loobin mo rin na sa darating na pagkakataon ay sama-sama rin kaming magkakapatid, Panginoon, na dadalo sa pananambahan sa aming pagpapasalamat sa iyo, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, na ikaw ang rason, ikaw ang dahilan, Panginoon, bakit may Pasko. Salamat, O Diyos, sa kabuuan ng aming pag-aaral, na inaral namin ang buhay ni Abraham, paano siya naglingkod sa iyo, paano siya sumunod sa iyo. Nawa tulad ni Abraham ay masundan rin namin, O Diyos, ang yapak niya, Panginoon. Loobin mo na sa darating pang mga pagkakataon, sama-sama rin kami, Panginoon, na dadako sa aming pananambahan. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang mga hindi namin nakasama ngayon, si Ana, si Merly, at si Lina, Panginoon, maging si Liberty. O Lord, ikaw po ang patuloy na magpaalaala sa kanila sa kahalagahan, Panginoon, ng mga gawain katulad nito. At sa aming pansamantalang paghihiwalay, loobin mo, Panginoon, na ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Ingatan mo rin kami sa buong maghapon ng aming pagdalaw at sa aming pagtulog mamayang gabi. Ipagkaloob mo po sa amin ang isang masarap at mahimbing na pagtulog, at sa araw ng bukas ay ibabangon mo kaming taglay, ang panibagong buhay at lakas. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat. Okay.